sige, dalawang punto. Una, yung with respect to the health, talagang grabe naman po ang pag-care ng ICC. Kasi international court po yan at gusto niya po more than the minimum international standard. Ikalawa po, kung ano mang picture pong kumakalat sa social media, most probably fake po yan. Dahil hindi naman po sa Europe, nakatira rin po ako sa Europe for more than a year, at very, po sila, strict sa privacy, ng isang tao. Hindi po basta-basta napipicturan. Lalo na po yung isang ICC detainee. Kaya hindi po yan basta-basta napipicturan ng isang ICC detainee because of privacy. At siguro, dagdagan ko na lang ng tatlong punto, alam niyo po, ang kinonsider lang talaga, yung meron ba siyang cognitive ability na maintindihan kung ano man pong magiging proceedings sa confirmation of charges o sa pre-trial proceedings. At yun nga, ang conclusion, competent siya for the purpose of pre-trial proceedings. So, kumbaga, walang naging epekto yung mga pahayag dati ng mga supporters at ng pamilya. Actually, na iba-iba, no? Na hindi, okay naman siya. Hindi, parang pumayat siya. Or hindi, nanghihina na siya. Kasi yun ang ginagamit na, na parang point of conversation ng marami. Pero yun na, iba pala ang tinest ng mga eksperto. Okay. Opo. Kasi mga experts dito sa cognitive psychology, sa geriatric medicine, at sa cognitive psychology. Kaya alam po nila paano suwiin. In fact, based lang dun sa mga public redacted version, meron silang mga test para din malaman kung pinipeke o hindi. So, hindi tayo eksperto. Pero itong mga eksperto to na recognized ng ICC. So, alam nila kung anong mga test na dapat ibigay po sa isang detainee.